Matapos nga ang labanan na nangyari, ay nagising na lamang si Arturo na may hawak na kakaibang bato o hiyas sa kanyang kamay. Nahihilo pa siya noon at tinatapik-tapik ang kanyang muka hanggang sa unti-unti nitong naalala ang nangyari sa kanyang kaibigan na si Kuyang. Agad-agad ay tumulo ang luha ni Arturo dahil sa alam niyang isa siya sa mga dahilan kung bakit nawala ngayon ang pinakamaaasahan niyang kaibigan sa lugar na yon. Ngunit tinatagan niya ang kanyang loob. Sinubukan niyang hanapin ang kaibigan at sinimulang lakarin pababa ang ilog kung saan nahulog si Kuyang. Ngunit bigo siyang makita ito. Magbabandang hapon na noong napagdesisyonan ni Arturo na bumalik na muna sa bayan dahil masyado nang malayo ang kanyang nalalakad. Dagdag pa doon na baka abutan siya ng gabi sa daan. Pakiramdam ni Arturo ay napakalaking bagay ang ginagampanan ni Kuyang sa lugar na yon. Ngunit dahil wala na ito, hindi na alam ni Arturo kung sino ang papalit sa mga bagay na dati nang ginagawa ni Kuyang. Umuwi siya agad sa bahay na dati niya nang tinutulugan. Nahiga siya agad doon, nagpahinga dahil sa sobrang pagod. Kasabay ng kanyang kalungkutan ay sumabay naman ang buhos ng napakalakas na ulan na tila ba isang bagyong tumama sa sityo. Kinabukasan ay malakas pa rin ang ulan sa sityo. Pinilit niyang tumayo at pumunta sa kanyang opisina para magtrabaho. Parang walang nangyari sa sityo na iyon. Parang hindi nangyari ang gabi nang dukutin siya ng mga aswang. Ang mga bahay na alam naman niyang bukas ng kaunti ang mga bintana at may mga nakasilip na tao ay talagang walang pakialam sa kahit anong mangyari noong gabing iyon. Lahat ay normal pagdating ng umaga. Walang pakialam ang mga tao kahit na dukutin ka man ng kampo ng kadiliman. Basta hindi sila napapahamak. Kaya naman nung mga oras na iyon ay iniisip na lamang ni Arturo na baka ito na ang oras para lisanin niya ang lugar na yon at maghanap na lamang ng ibang trabaho sa Maynila. Ihahanda na lamang niya ang kanyang mga gamit at saka aalis na sa opisina. Wala na itong balak pa na magpaalam sa mayor dahil lagi naman daw itong wala sa lugar na yon. Subalit pagdating niya sa opisina ay sinalubong siya ng mga sundalo na kanina pa pala siyang hinahanap. Maulang umaga, Mr. Arturo. Kami nga po pala yung mga sundalo dyan sa kampo. Nangyari kasing dahil sa lakas ng ulan at sa lakas ng tubig sa ilog ay nasira po yung tulay. Nandito po kami para sana makita mo rin bilang engineer ng munisipyo na ito. Para na rin po makita nyo kung anong magagawa nyo para dito. Wika ng isa sa mga sundalo na nagpakilalang si Sergeant Lucas. Si Sargento Lucas ang leader ng mga sundalong naka-assign sa sityo na yon. Nasa edad 40 na ito, pero kitang-kita pa rin ang pagiging matikas at magilas nito. Meron itong kulot na buhok at balbasaradong muka na mapagkakamalan mo pang Bombay sa unang tingin. Sir, sige sir, wala pong problema. Kaso, gusto ko na ho sanang mag-resign eh. Gusto ko nang bumalik sa Maynila. Sagot naman ni Arturo. Bakit naman sir? Naumay ka na ba sa lugar na to? Pero kahit gustuhin mo man, kailangan ho muna nating magawa ang tulay. Para na lang din ho sana sa mga tao. Para na rin ho may matulayan sila. Luma na kasi ang tulay na yon. Panahon pa ng mga Kastila nung nagawa yon. Kaya inaasahan na rin ho talaga na magigiba yon anumang oras. Sagot naman ni Sargento Lucas na parang hinihikayat pa si Arturo na manatili na muna sa lugar na yon. At dahil na nga rin sa nasirang tulay, ay wala na ring nagawa si Arturo kundi gampanan na muna ang kanyang trabaho. Nagawan nga ng report ang nasirang tulay na yon upang maipaayos at mapagawan ng bagong tulay bago man lamang siya lumaya sa sityo na yon. Matapos lamang maghanda
ay nilisan na kaagad nila ang opisina at agad-agad ay nagtungo na sa nag-iisang tulay na maaaring daanan ng mga sasakyan paalis sa nasabing sitio. Pagdating nga sa tulay, ay kitang-kita nila Arturo at Sargento Lucas ang tulay na nasira. Kinain na ng ilog ang kalagitnaang bahagi nito. Mahaba-haba din kasi ang tulay na iyon na may mga posteng gawa sa bakal. Nakapwesto yon sa gitna ng ilog. Kahit na nga ang mga posteng bakal na yon ay hindi kinaya ang sobrang lakas ng tubig na umaagos sa ilog na yon. Napapailing na lang si Arturo dahil alam niyang bibilang ng buwan bago muling maitayo ang isang maayos na tulay doon. Ngunit mahihirapan sila doon dahil nga kakapasok pa lamang ng buwan ng tag-ulan. Sir, maganda siguro kung doon ka na lang sa barracks muna matulog. Para na rin ligtas ka. Alam ko ang history ng lugar na ito. Kung hindi nga lang dahil kay Kuyang, wala talagang tatagal sa kampo sa lugar na to. Kaya malaki talaga ang pagpapasalamat namin na nandito siya at sinasamahan niya kami. Wika ni Sargento Lucas. Hindi nakasagot si Arturo. Natulala lamang ito habang tinititigan ang kulay brown na tubig ng ilog kasama ang mga kahoy at mga patay na hayop na nadadala ng malakas na agos nito. Patay na ho si Kuyang, sir. Wika ni Arturo na ikinagulat ng mga sundalo. Sir? Patay? Paanong? Sigurado ka, sir? Nako, napakalaking problema niyan. Pag-aalalang sigaw ni Sargento Lucas. Napatango na lamang noon si Arturo at sinabing totoo nga ang kanilang narinig. Ikinuwento din nito ang lahat ng nangyari, kung papaano at kung bakit namatay si Kuyang. Hindi makapaniwala noon si Sargento Lucas dahil alam niyang napakalakas na tao ni Kuyang. Ngunit kung ganoon nga ang nangyari, ay maaaring iyon na nga ang kanyang kamatayan. Matapos ang usapan na iyon, ay agad-agad nang sumakay sa kanyang sasakyang military jeep si Sargento Lucas. Muntik pa nga niyang malimutan si Arturo. Subalit bago tuluyang mapaandar ang sasakyan, ay sinigawan na nito ang binata. Tara na, Arturo! Delikado ang mga tao ko sa bundok. Ngayong wala na si Kuyang. Ayon sa sarhento, sa tuwing magdadala ito ng tao sa bundok upang magbantay laban sa mga rebelde, ay sinasamahan sila ni Kuyang dahil sa ang mga rebelde sa lugar na iyon ay kung hindi daw aswang, ay mga antingero naman na may kakayahang hindi tablan sa bala. Ngunit simula nga noong naging kaibigan nila si Kuyang, ay doon na sila kahit papaano nilubayan ng mga nilalang na iyon dahil na rin sa mga dasal, langis at mga pangontrang ibinibigay ni Kuyang. Dagdag pa doon ang paminsan-minsan nitong pagdarasal sa kampo sa taas ng bundok. Ngunit dahil nga sa sinabi ni Arturo na namatay na nga si Kuyang, ay baka ibig sabihin lang daw noon na wala na ring bisa ang dasal at pangontrang ibinigay nito. Kahit na maulan at maputik ang kalsada, ay pilit na pinaharurot ni Sargento Lucas ang kanyang sasakyan upang makabalik agad sa kampo at maorganisa ang mga sundalo na makakasama niya paakyat sa bundok. 3 oras kung gagamit ng sasakyan, mararating mo agad ang isang kampo sa itaas ng bundok. Ngunit dahil nga sa umuulan at napakaputik ng daan, ay umabot ng 4 na oras ang paglalakbay na iyon nila Arturo at ng mga kasama niyang sundalo. Sakay sila noon ng isang malaking truck na pangsundalo na maaaring magsakay ng 20 katao. Ngunit sa pag-akyat nilang yon, ay 10 sundalo lamang ang isinama ni Sargento Lucas. Kasama na roon si Arturo. Mag-aalas 5 na ng hapon noong nakarating sila sa kampo. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, ay narating na nga nila ang kampo ng mga sundalo sa taas ng bundok. Wala namang nangyaring kakaiba at maayos pa rin ang 10 sundalo na naka-duty doon. Gulat na gulat lamang sila dahil wala pa raw 1 linggo ang duty nila doon
ay papalitan na agad sila. Ngunit sumagot ang sarhento na hindi na raw sila papalitan, kundi ipupull out na ang buong puwersa ng mga sundalo doon dahil wala na raw ang kasamahan nilang si Kuyang. Napatanong naman ang mga sundalong kasama ng sarhento kung bakit noon lang sinabi ng opisyal na wala na si Kuyang. Sumagot naman si Sarhento Lucas na kung sasabihin niya raw iyon ay baka wala nang sumama sa kanila papunta sa kampo. Hindi man maintindihan ni Arturo ang mga nangyayari, ay kitang-kita niya naman sa mga mata ng mga sundalo ang labis nilang pag-aalala, gayong wala na si Kuyang na tumutulong sa kanila. Kaya naman kahit si Arturo ay hindi maiwasang matakot sa kanyang mga nakikita. Kung ito ngang matatapang ng mga sundalong ito na subok na sa gera ay nakakaramdam ng pangamba, siya pa kaya na sibilyan lamang? Sige na mga kasama, wala na tayong magagawa doon. Ihanda nyo na ang mga sarili nyo. Mahalagang makababa na tayo ng bundok na ito. Bukas na bukas din. Sigurado akong alam na rin ng mga nilalang na yan na wala na si Kuyang. Kaya siguradong tayo ang pag-iinita ng mga yan. Ihanda nyo ang mga sarili nyo. Depensahan ang lugar natin. Magdasal tayo na sana aswang na lang ang makaharap natin at hindi ang mga rebeldeng antingero. Wika ni Sarhento Lucas sa mga kasama niyang sundalo doon sa kampo. Matapos nitong magsalita ay naupo na lamang ito sa isang upuan doon. Kinuha ang rosaryo at sinimulang magdasal. Sir, okay lang po ba tayo dito? Tanong ni Arturo sa sundalo. Humanda ka, Arturo. Hindi pang karaniwang gabi ang mararanasan mo ngayon. Maganda ka, sagot ni Sarhento Lucas, sabay tapik sa balikat ng binatang si Arturo. Maghanda po saan, sir? Maghanda ka sa mga bagay na paparating. Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Alas 7 ng gabi, kumakain na ng hapunan ang mga tao sa kampo. Iniluto na nila ang lahat ng supply nila doon sa bundok na para bang may fiesta. Ayon kay Sarhento Lucas, ay iiwan na nila ang lahat ng gamit nila sa bundok. Kaya mas mabuting kainin na nila lahat ng pagkain nilang nakatambak doon sa kampo. Kumain ng mabuti ang lahat ng sundalo hanggang sa dumating na ang alas 9 ng gabi. Subalit habang kumakain sila ay biglang nagtaka itong si Arturo sa biglaang pagtahimik ng buong kapaligiran. Tila ba patak na lamang ng ulan ang kanilang naririnig sa paligid. Nawala na ang tunog ng mga insekto at mga palaka sa kagubatan. Dahan-dahang tumayo ang isa sa mga sundalo. Maya-maya pa ay kumalat na ang napakabahong amoy sa paligid. Amoy na parang nabubulok na laman. Amoy tae. Amoy tulok na pinagsama-sama. Maganda kayo mga kasama. Nandito na sila. Pag-alerto ni Sarhento Lucas sa kanyang mga sundalo, sabay kasa ng kanyang M16 na daladala. Maya-maya pa ay nag-utos na ito sa mga tao na magtapon ng mga gaas na nakalagay sa mga bote palibot sa kanilang kampo upang kahit na umuulan ay hindi kaagad-agad mawawala ang apoy nito. Sapat lamang iyon para makita nila ang napakadilim nilang paligid. Pagkahagis ng sundalo sa labas ng kanilang tinutuluyang barracks ay agad namang lumiyab ang bote ng gaas pagkabasag ng mga ito sa mga bato, puno at pader na gawa sa kawayan at sa lupa na may kasamang tuyong mga damo at kahoy. Nagliwanag ang buong paligid nila at doon nila nakita ang napakaraming tao na nakatingin at nakangiti sa kanila. Puros mapupula ang mga mata ng mga iyon na nasa loob na pala ng kampo. Agad-agad tinutukan ng baril ng mga sundalo ang mga ito. Ngunit nagbigay ng hudyat si Sarhento Lucas na wag silang magpapaputok dahil kakausapin niya muna ang mga ito. Dahan-dahan lumabas ng barak si Sarhento Lucas na siya rin namang pag-abante ng paglalakad
ng isa sa mga taong nakatayo sa paligid ng kanilang barracks. "Magandang gabi po, Manong. Napakalakas po ng ulan. Baka ho magkasakit kayo. Mas mabuti ho sigurong umuwi na lang ho muna kayo," wika ni Sargento Lucas habang nasa loob ng kanilang kuta. Hindi sumagot ang lalaki, bagkus ay mas lalo pa itong lumapit sa kinaroroonan ng sarhento. "Manong, hanggang dyan na lang ho kayo. Huwag na ho kayong lalapit. Winawarningan ko po kayo," wika ni Sargento Lucas habang tinututukan ng baril ang matandang nasa kanyang harapan. Tila ba wala itong pakialam, walang takot sa baril at nginingitian lamang siya. "Sarhento, ibigay niyo sa amin ang binatang iyan at hahayaan namin kayong makaalis dito," wika ng matandang lalaki. Napatingin si Sargento Lucas sa kinaroroonan ni Arturo. Iniisip nito kung tama bang ibigay na lamang niya ang binata sa mga iyon upang hindi na sila gambalain pa ng mga ito. Napasenyas na lamang si Sargento Lucas sa mga kasama niyang sundalo. Sabay sabing, "Sige ho, kunin niyo na." Noong marinig iyon ng mga nilalang na yon, ay isa-isa silang lalong lumapit pa sa barracks. Ang matandang lalaki naman ay naglakad patungo kay Arturo habang nakasunod naman sa kanya si Sargento Lucas. Hinawakan ng mga sundalo si Arturo, sabay bulong ng mga ito sa kanya na patawarin sila dahil may mga pamilya din silang naghihintay sa Maynila. Hindi sila maaaring mamatay sa lugar na yon. Mangiyak-ngiyak naman noon si Arturo dahil doon lamang niya naisip kung anong nawala sa kanya ngayong wala na si Kuyang na kanyang kaibigan. Sir, parang awa niyo na ho, sir. Huwag niyo po akong ibibigay, sir." Ngunit kahit anong pagmamakaawa niya, ay parang hindi na siya pinakikinggan ng mga sundalong may hawak sa kanya at handa na talaga siyang ibigay ng mga ito sa mga aswang na naroon. Tinitigan ni Arturo si Sargento Lucas, mata sa mata, ngunit hindi na ito makatingin sa kanya ng harapan. Marahil ay nakokonsensya na din ito dahil nga sa bagay na kanyang gagawin. Maya-maya pa ay isang di inaasahang bagay ang nangyari. Binunot ni Sargento Lucas ang kanyang itak sa kanyang tagiliran at saka niya tinagas sa leeg ang matandang lalaki na papunta kay Arturo. Agad niya ring pinagtataga ang mga katabi pang aswang nito, dahilan para isa-isang magbagsakan sa lupa ang mga ulo nito. Sabay sigaw ng sarhento, "Mga bata, banat!" Walang pagdadalawang isip na pinagraratrat ng kanilang mga M16 ang mga aswang na nakapaligid sa kanilang barracks. Parang mga butiki itong nagsiliparan at nagsikapitan sa mga pader ng kampo. Nagsipulasan ang mga ito palabas, subalit hindi na rin nakatakas ang mga ito dahil sa mga bote ng gaas na nag-aapoy na itinapon ng mga sundalo sa paligid. Nasunog na ng tuluyan ang pader ng kanilang kampo. Ngunit kasama sa pagkatupok noon, ang katawan ng mga aswang na nagliliyab habang tumatakbo papalayo. Nang bahagyang humupa ang gulo, ay saka naman nagsalita si Arturo. Kala ko ibibigay niyo na talaga ako, sir eh. Wala akong tiwala sa mga yan. Kahit ibigay kita sa mga yan, siguradong aatakihin pa rin nila kami. Walang kasiguraduhan, kaya mas mabuting pagpapatayin na lang habang nandito pa sila sa loob ng kampo namin, wika ni Sargento. Alam ni Sargento Lucas na naisahan niya ang mga aswang na yon, kaya gulat na gulat ang mga ito sa kanyang ginawa. Ngunit nagsisimula pa lamang ang gabing iyon. Alam niyang babalik pa ang mga ito, hindi lamang para sa buhay ni Arturo, kundi para na rin kunin ang buhay nilang lahat. Pero kahit bumalik sila, ay handa na ang puwersa ni Sargento Lucas
Dahil sa haba na ng panahon ng kanyang pag-duty sa lugar na yon at sa mga bagay na natutunan niya kay Kuyang na mga pangontra sa mga nilalang na yon, ay masasabi niyang handa na sila sa mga maaaring mangyari. Dagdag pa dito, na binigyan din sila ng mga lana ni Kuyang kung saan nila ibinabad ang kanilang mga itak at mga bala para magkaroon ito ng lason. Lason na kayang umepekto agad sa mga aswang na tanging si Kuyang lamang ang maaaring makagamot. Buong gabing alisto ang buong grupo ni Sargento Lucas. Inaabangan nila ang bawat pagkilos sa paligid. Dahil sa sobrang pagod at antok, ay nagsasalita ng tulog ang mga sundalo upang sa gayon ay may mga nag-aabang pa rin sa mga pwedeng mangyari. Isa na nga roon si Arturo na hindi na napigilan ang antok dahil sa sobrang pagod. Mga alauna ng madaling araw, nagising si Arturo sa sobrang lamig dahil sa binalot na ng hamog ang buong kampo nila. Namatay na rin ang mga apoy na gawa ng binato nilang bote ng gaas. Hinanap agad ni Arturo si Sargento Lucas. Nakita niya itong nakahiga sa gilid at humihilik na rin sa sobrang pagod. Ginising niya ito, subalit hindi ito magising-gising. Kahit ilang beses niya nang niyugyug ang katawan nito. Natatakot kasi noon si Arturo dahil wala nang sundalong nagbabantay. Lahat ay nakatulog na. Nagpanik ito at inalog-alog ang mga natutulog na sundalo. Pero walang magising sa mga iyon na para bang patay na ang mga ito. Maya-maya pa ay iba't ibang tunog na ang naririnig ni Arturo. May tumatawa, may umiiyak, may parang humahagikgik na hindi niya maintindihan. Parang paikot-ikot ang mga ito sa kanilang barracks. Diyos ko, ano ba yung mga yon? Takot na wika ni Arturo habang sinisilip ang labas ng kanilang barracks. Nakita niyang parang may mga aninong tumatakbo sa hamog. Dahil kahit madilim, ay meron silang gasera na siyang nagbibigay liwanag sa kanilang kampo. Maya-maya ay biglang may humila sa kanya palabas ng bintana. Dalawang braso ang pumasok doon at niyakap si Arturo at saka hinilang palabas ng barracks. Mabilis na kinaladkad ng mga nilalang na iyon si Arturo papalayo sa kampo. Ang iba ay sinasabunutan si Arturo. Ang iba naman ay ibinaon pa ang kanilang mga kuko sa hita ni Arturo na parabang bumubuhat ng patay na manok. Nagsisigaw si Arturo noon at tinatawag ang pangalan ni Sargento Lucas habang papalayo sa kampo. Nagising naman noon ang sarhento, subalit huli na ang lahat dahil malayo na ang mga dumukot kay Arturo. Kinuha niya ang kanyang baril at sa kanya pinagpuputukan ang mga aswang na balak pang pumasok sa barracks nila. Isa-isa na ring nagising ang mga sundalo noon at bumungad sa kanila ang napakaraming aswang na nakapalibot na sa kanilang kampo. Walang habas na pinagbabaril ng mga sundalo ang kahit na anong gumagalaw sa labas ng barracks. Naghihiyaw sa sakit ang mga nilalang na yon. Pagkatapos ay nagsitakbo na papalayo sa barracks. Napailing na lamang si Sargento Lucas dahil hindi niya naprotektahan si Arturo. Napatanda na lang ito ng krus at napabulong na sana ay gabayan ng Panginoon si Arturo at sana ay makita pa nila ito kinabukasan. Nawala ng malay si Arturo dahil sa sobrang sakit ng kanyang mga sugat, gawa ng mga kalmot at pagbaon ng matutulis na kuko ng mga nilalang na yon. Gumapang ito sa maputik na lupa na napapalibutan ng mga damuhan. Hindi niya makita ang kanyang ginagapangan dahil sa sobrang dilim at hamog. Ngunit naamoy naman niya ang sobrang bahong amoy ng mga nilalang na alam niyang nasa paligid lamang niya. Tila ba mga sadista ang mga taong ito dahil imbis na wakasan agad ang buhay ni Arturo ay tinatawanan pa nila ito. Sinusuntok, binabatukan, kinakalmot ang likod at muka. Wala namang magawa si Arturo noon kundi ang maiyak na lamang at ang magdasal. Patayin niyo na lang ako!
Patayin niyo na lang ako! Sigaw niya sa mga ito dahil hindi niya na kinakaya ang sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay may isang lalaking tumayo sa harapan ni Arturo. Pulang-pula ang mga mata nito at grabe ang paglalaway. Hindi ka pa namin papatayin. Alam mo bang minarkahan ka na ng aming lahi? Dadahan-dahanin namin ang pagpatay sa'yo dahil sa'yo na lang kami gaganti sa lahat ng panggugulo at pagpapahirap na ginawa sa amin ng kaibigan mong si Kuyang. Sisiguraduhin naming lahat ng angkan ng aswang sa sityo ay makakatikim ng laman loob mo. Sabi ng lalaki, sabay sipa kay Arturo sa damuhan. Gumulong-gulong si Arturo sa lupa dahil sa sobrang sakit ng kanyang tagiliran, dahil sa sobrang lakas ng sipang ginawang iyon ng aswang. Ramdam na ramdam niya yon na para bang nabalian siya ng buto. Namimilipit ito sa sakit nang hindi niya sinasadyang maipasok ang kanyang kanang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Doon ay nakapa niya ang bato na nakuha niya noong nagising siya matapos ang engkwentro nila ni Kuyang. Iyon ang batong nakuha niya bago tuluyang nawala ang kaibigan. Naramdaman niyang uminit ito. Wala nang maisip noon si Arturo kung papaano siyang makakaligtas sa gabing iyon. Kaya naman ang ginawa niya ay isinubo na lamang niya ang batong iyon at saka niya agad-agad na nilunok. Nagbabaka sakali na lang siya noon na agad-agad na lang siyang mamamatay dahil sa may kalakihan ang bato o hiyas na iyon. Ngunit nagulat siya noong parang candy lamang ito na bumaba sa kanyang lalamunan. Maya-maya pa, naramdaman niya na tila ba may mga makikinis na bagay na gumagapang sa kanyang halos patay ng katawan. Naririnig niya na parang may tunog ng sumisirit na tubig. Nakahiga na lamang si Arturo noon at nakatingin sa langit. Hinayaan na lamang niya kung ano man yung mga gumagapang sa kanyang katawan, hanggang sa ang isa sa mga iyon ay gumapang sa kanyang muka at tinakpan ang kanyang mga mata. Kinabukasan, nagising na lamang si Arturo na magaling na ang lahat ng kanyang sugat. Takang-taka siya dahil kitang-kita niya sa kanyang pantalon na may butas ito. Alam niyang may mga sugat siya doon dahil nga tinusok siya ng matutulis na kuko ng mga aswang. Pagtayo niya ay nagimbal siya sa kanyang nakita dahil mahigit na 30 tao ang nakahiga sa kanyang tabi. Lahat sila ay mga kulay ube na ang mga balat na tila ba nakainom ng napakalakas na lason. Halo-halo ang mga ito. May mga bata, matanda, babae at lalaki. Hindi maintindihan ni Arturo kung paano namatay ang mga iyon. Sa kanyang pag-iimbestiga ay nilapitan niya ang katawan ng ilan sa mga ito. Nakita niya na may mga kagat ito. Kagat ng ahas. Tumingin-tingin siya sa paligid. Noong may makita siyang parang may mga gumagalaw sa damuhan, agad niya itong nilapitan. Doon niya nakita ang isang napakalaking banakon na nasa mga 10 metro ang haba. May ulo ito na halos sinlaki ng buko. Kita niya rin sa katawan nito na parang may nilunok itong isang buong katawan. Nagulantang si Arturo sa kanyang mga nakita dahil habang tumitingin siya sa paligid ay nakita niya ang iba pang mga ahas na kinakain ang mga taong wala ng buhay sa paligid. Nagsisigaw si Arturo sa takot. Pakiramdam niya ay para na siyang mababaliw sa kanyang nakikita. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganoon na ni sa panaginip ay hindi niya akalaing mangyayari. Nagtatakbo si Arturo noon. Gusto niya na talagang lumayas sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Binilisan niya ang kanyang pagtakbo sa pag-asang makakalayo agad. Ngunit dahil madulas pa at maputik ang daan,
ay nadulas siya pababa sa isang maliit na bukal. Nagpagulong-gulong si Arturo at tumama ang kanyang ulo sa isang bato. Dahilan para siya ay mahilo at tuluyang mawalan ng malay. Napabulong na lang si Arturo. Katapusan ko na yata. Subalit, may bigla na lamang humawak sa kanyang damit. Pagkatapos ay hinila siya pataas mula sa tubig na yon. Hindi mo pa oras, iho. Marami ka pang gagawin sa sityo na to. Wika ng isang matandang ermitanyo na humila sa kanya. Ang matandang ermitanyong iyon ay ang kanyang bagong makakasama. At ito ay si Tandang Selyo.